Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mga pribadong organisasyon na nakakatuwang ng DSWD sa pagtulong sa mga mahihirap na pamilya sa Region 2 patuloy na nadadagdagan. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Dumano na iti 36 dagiti civil society organizations wenno CSOs a katulungan ti gobyerno iti panangipatungpal iti Pantawid Pamilyang Pilipino program no 4P City Region 2. Daytoy ket kalpasan ti panangitulag ti DSWD Region 2 kadagiti talupay a CSOs iti panangidaulo ni Regional Director Lucia Alan. Dua ditoy dagiti baro a katulungan da ti Global Peace Foundation Philippines Incorporated ken ti Lagawe Multipurpose Development Cooperative kabayatan nga ingrenew wenno pinabaro mo ti St. Paul University Philippines Community Development Center Foundation Incorporated ti kontrata da iti DSWD. Impaganutgat ni RD Alan asaan na nalakati mandato ti 4Ps nga ingato ti kasasaad iti biag dagiti benepisyaryo isumot a pagyamanan da daytoy a panagkadwada. Kadaytoy ket inkari ti Global Peace Foundation Philippines Incorporated asaan laeng a tumulong iti capacity building activities dagiti benepisyaryo no di ket mangipaay dapay ti pagbiagan ken dumapay nga income generating projects kabayatan at tumulong met ti Lagawe Multipurpose Development Cooperative kadagiti benepisyaryo amang ragpat iti financial security babaan kadagiti na dumaduma savings, investment ken loan programs. Manipod syudad ti Tuguegarao daytoy ni April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Dakoy naman natin ang Baguio City, dalawang paaralan sa lalawigan ng Benguet, dinalaw ni DepEd Secretary Sunny Angara. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Sinarungkaran ni Department of Education Secretary Sunny Angara ti duwa nga pagadalan sa Jaytuba Benguet itay nabiit nang isang kadaytoy iti inspeksyon kadagiti pagadalan ken nakiterepnong kadagiti manursuro ken opisyales iti Tuba may naig iti programa nga mang suporta iti edukasyon iti nasang munisipyo. Imunan sinarungkaran ni Angara iti Kiwas Elementary School no sa dino ket tinalantan na iti Republic Act No. 10908 ang mangiman bandar iti panakay ayon ti Filipino ken Indigenous Peoples History nga dalen nagiti estudyante kang ronan iti kakem daytoy iti panangpreserba iti kultura. Kabayatan na indalwan pay ni Secretary Angara iti turnover ceremony iti barong school building iti Andolor Elementary School. Tinadakabat bastek at nakadependar iti solar power apaset ti plano ti gobyerno amang suporta kadagiti last mile schools. Impeteng pa iti opisyal manarimaan iti proseso nga isaysayang ka ti Department of Education tapno may paayan iti elektrisidad digiti nasulsulin ay kapagadalan tapno sumayat pa iti learning condition digiti estudyante. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar ng ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa Tabuk City, kinilala bilang high-performing LGU on Peace and Order. Narito si Renzi Joaquin para sa balita. Naduma-duma dagiti basaran o apay anabigbig ti City LGU Tabuk kas high-performing local government unit ti DILG. Resulta rito iti Local Peace and Order Council Performance Audit iti taon 2023 nga naadaan iti nasayat nga panakay patungpal iti programa mainahig iti linak ken talna. Iti LPOC Performance Audit ket agserbi nga requirement kadagiti LGU si Tintero Pagilian nga Pilipinas. Dagiti sakupon iti Peace and Order Management and Implementation ket governance practices, community engagement ken responsiveness. In pakamot ti City Interior and Local Government Unit iti Tabuk,
nga gapoy iti talak iti umili ken panagkaykaysa iti kang runan arason iti achievement karaman ditoy iti panakitinulong dagiti law enforcement agencies, local communities ken daduma nga stakeholders. Dagiti aktual may patungpal may nagti programa iti dinak kental na diti syudad ti Tabuk ket community outreach programs, crime prevention strategies ken conflict resolution measures. Manipo DZRK Tabuk City, Renzi Joaquin agipadpanamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Dakoy naman natin ang Virac. Lalaki arestado matapos makuhanan ng pinaniniwalaang shabu sa routine inspection sa Masbate Port. Ang kabang ulat ihahatid sa atin ni Rosie Nieva. Arestado man sarong 30 anyos na paratyenda makalisma kuana ni illegal na droga sa tahaw kan routine inspection kan mga otoridad sa Masbate Port. Sa report kan PDEA Bicol, nakuha sa posisyon kan suspect ang 0.5 grams kan pigtutubrang shabu. Tulos man ining kinumpiskar kan joint operatives kan PDEA Masbate, PPA Port Management Office of Masbate as iniba pang law enforcement units. Sa ngunya, nagpapadagos pa ang investigasyon mantang nagtitinir na sa kustudiya kan mga otoridad ang nasambitan ng persona para sa maninigong disposisyon. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Isang kilalang mall, sinigurong 80% ng mga empleyado sa unang branch nito sa Bohol ay mga lokal na residente ng lalawigan. Atin naman pakinggan ang balita ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Ipasalig ang kadaguan sa SM Malls ato sa groundbreaking ceremony sa 11 SM Malls sa Bohol nga prioridad ang mga locals isip empleyado niini. Mismong si SM Malls President Steven Tan ang namulong nga 80% sa kuhaon nga empleyado sa SM City Tagbilaran mga bulanon aron makatabang sa employment rate sa lalawigan. Mibutyag si Tagbilaran City Mayor Jane Yap nga 60% lamang ang iyang gihangyo apan iyang gikalipay nga gipatasan pa kini ngadto sa 80%. Sa iyang bahing gikalipay ni Governor Erico Aristide Lamentado nga natuma na gayud ang gihandom sa mga bulanon nga matukod ang SM Mall sa ilang probinsya. Ang SM City Tagbilaran sugdan na pagtukod sa 6 ka ektaryang luna na himutang likod sa kasamtangang Kapitolyo sa lalawigan sa Bohol. Iyaw sa giawhag ang SM nga mamuhunan sa ubang natad aron motampos sa kalambuan sa lalawigan sa Bohol. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Dadako naman tayo sa Iloilo. Top 5 most wanted persons sa Western Visayas arestado sa bayan ng Moises Padilla, Negros Occidental. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid sa atin ni Paul Tarosa. Arestado sang intelligence units ng Negros Occidental Police Provincial Office ang top 5 most wanted person sa Western Visayas sa Barangay Crossing, Magallaon, Moises Padilla, Negros Occidental. Ang suspect ginkilala nga si alias Latoy, 41 anyos, kag residente sang Moises Padilla. Ang akusado nagapangatubang sang kaso nga frustrated murder kag 2 counts of attempted murder. Suno kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Jack Wangki ang operasyon, resulta sang pagpaningwa sang kapulisan nga madakpan ang wanted person. Kinakabig sang PRO6 nga significant accomplishment ang nasambit nga operasyon ug mapasigurong safety kag security sang komunidad. Mula sa Radyo Pilipinas Iloilo, ito si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Paul Tarosa mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao. PSA Davao Occidental at Local Civil Registrar's Office paigtingin pa ang registration services sa malalayong lugar sa lalawigan. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Maselda Salya mula sa Davao. Padayong nahimong hagit sa Philippine Statistics Authority kon PSA Davao Occidental ug sa mga local civil registry office ang pagrehistro sa mga residente labi na ang anaa sa lagyong lugar sa maong probinsya. Sa gihimong kapihan sa Davao Occidental kauban ng PSA miadtong milabayng Huwebes, gipamahayag ni Jessie Madulin ang Chief Statistical Specialist sa PSA Davao Occidental nga daghan sa gihapon ang wa pay birth certificate nga mga residente sa lagyong lugar tungod sa kalisod nga dalan ug walay igong kwarta nga ikaplete aron nga mudangop sa buhatan sa LCR. Apan dayon niini gipamahayag ni Madulin nga ilang ginapaningkamutan nga daghan ang marehistro pinaagi sa mga programa sama sa mobile registration. Atol sa gihimong culmination sa 35th National Registry Month milabayng Huwebes, Feb 28, gipaniguro sa PSA Davao Occidental nga mapakusgan pa ang mga programa sa ahensya labot sa civil registration services alang sa legal identity ug access sa mga serbisyo sa gobyerno. Gikan dinhi sa Davao City, Maselma Mondasalya para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maselda Salya mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Butuan. Caraga Enterprises lumahok sa pinakamalaking pagtitipon ng DAPRDP proponent groups. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Dayanara Sumapad. Unom ka negosyo gikan sa rehiyon sa Caraga nga gisuportahan sa Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project kon DAPRDP ang nitambong sa Mindanao-wide Proponent Groups Summit sa Davao City nga nagsugod ni adtong Pebrero 25 ug milungtad sa Pebrero 28, 2025. Gikonsiderar nga kini ang kinadak ang panagtapok sa mga negosyo nga gipondohan sa PRDP kay ang summit nagtigom og 45 ka proponent groups sa tibuok Mindanao nga nakakompleto sa patuman sa mga sub-projects nga gipondohan ubos sa second additional financing sa DAPRDP o European Union Co-Financing Grant. Ang summit nagsilbi nga plataporma alang sa mga negosyo sa pagpaambit sa labing maayo nga mga gawi, pag-angkon og mga kahanas sa pagpangulo og pag-uswag sa organisasyon, paghimo og mga panag-uban og pagpahimulos sa mga programa og serbisyo gikan sa mga stakeholder og paghimo og mga estratehikong plano nga naglatid sa direksyon sa ilang organisasyon. Gipasiugdan ni PSO Mindanao Project Director Macario Gonzaga ang kamahinungdanon sa padayon nga pag-uswag, pagpahiangay o kolaborasyon sa pagsiguro sa pagpadayon sa mga negosyo sa tibuok Mindanao, diin unom ka mga negosyo nga gisuportahan sa DAPRDP gikan sa Caraga, kansang mga produkto gikan sa bangos, seaweed, abaka, green coffee beans ug organic rice ang mitambong sa maong summit. Gikan sa Radyo Pilipinas Butuan, Dayan Sumapad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dayanara Sumapad mula sa Butuan. Dakoy naman natin ang Marawi, display ng mga lokal na produkto sa Bangsamoro makikita sa Ramadan Trade Fair ng Bangsamoro Government sa lungsod ng Cotabato. Narito si Johania Yusuf para sa balita. Gatoon, sobrang bara nga mapasad lagid sumapanganungkan agunan food items sa Ramadan Trade Fair Bangsamoro Government sa isa Cotabato City. Likaan ni kumadaklataw ipuun ko kya solid mambuubulan ang Ramadan sa giyang kayamiyay po sa March 2, 2025. Pad kumyamang Pedro nagyang kaya Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o di na MAFAR a Bangsamoro, si Kukyel kairan kung MAFAR Ramadan Trade Fair iran si Kusulid a Bangsamoro Government Center. Katoon kiran sa mga itoyarga mga kamo, karne, aguprutas at dagangan o mga local farmers sa gumangingin sa si isa BARMM.
Padaya ko pa na marabang sa Moro government kung kapugugupirang ko mga padagang igrabulan ang Ramadan. Yang kay trade fair na maadin uman sa Ragon kung mas sa Ramadan ko mga Muslims, sa lalakaan ko gagawi para pagkaraot pan sa mga Muslim consumers mapasad sa sambayang Iran at Harawi. Puon sa Islamic City of Marawi, Johania Yuso para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Johania Yusuf mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang ating regional news.